Oh, hi, kamusta na tayo? Tapos na tayo sa First John, ano? Last time First John ang, binasa natin. Pero hindi tayo ngayon magsa-Second John. Philippians, balik tayo naman sa Philippians, sa sulat ni Paul. Kasi yung Bible naman, di ba, yung itong New Testament, hindi naman sunod-sunod ng pagkakasulat sa kanya. Kagaya ng yung kay Paul, no? Mas pinakahuli niyang nasulat ang Romans kumpara sa Ephesians, sa Thessalonians. So, yun ang pinakahuli niyang naisulat, yung Romans. Di ba nasa bandang unahan yung Romans? Kaya hindi tayo sunod-sunod magbasa ng Bible. At saka, ito ang babasahin natin. Dahil hindi muna yung First John. Second John, sorry. Hindi muna. Tapos na tayo sa First John. Hindi na muna Second John. So, itong Philippians, sulat ni Paul para sa mga taga-Philippi. Kung mapapansin niyo sa lahat ng mga sinusulat niya, lagi siyang nakakulong. Laging nakakulong si Paul. Lagi siyang nasa chains. Lagi siyang nakakadena. Si John, hindi naman niya nababanggit na nakakadena siya, no? Kasi itong si Paul, kasi nga sa mga Gentiles siya, nag-share ng Word of God. Ngayon yung mga Gentiles, may religion sila, paganism. Alam niyo naman yung paganism, di pa may mga statue, tapos iba-iba ang mga Diyos na tinatawag nila. So nagagalit yung mga pinupuntahan niya na lugar, yung mga kings doon, pinapahuli siya. May mga nagre-report sa kanya na sinasabi, hindi ina-acknowledge ni Paul ang Diyos namin, nagbe-preach siya kay Christ, ganun. So nagagalit ang mga tao sa kanya, kaya lagi siyang naka-chains, nakakadena. Itong buhay ni Paul, no? Lagi nakakadena. Lagi nasa kulungan. Pero masaya si Paul sa ginagawa niya. Kasi nakita niya na yung purpose ng buhay niya. Nakita niya yung mystery ng buhay ng tao. Na ang buhay ng tao ay talagang pupunta kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Nakita niya yon, ni-reveal sa kanya ni Jesus Christ. In a vision. Kaya naniniwala siya, may pananampalataya siya. Kaya alam niya, kaya pinaglalaban niya si Jesus Christ. Kahit na ilang beses siyang makulong, kahit ilang beses siyang ikadena. Kaya ba natin yung ginagawa ni Paul? At saka si Paul, pinatay siya sa pamamagitan ng pagpupugot ng ulo. Hindi siya naipako sa cross ng pabaliktad kasi allegedly, allegedly kasi wala naman sa Bible yun. Tinignan ko lang, allegedly kasi nga, yung lahi kasi ni Paul is, maganda yung lahi ni Paul. Kaya hindi siya pinahirapan. Unlike nung kay Peter, kay James, mga pinapahirapan pa sila. Yung lahat ng mga ibang mga apostles, pinapahirapan pa kung ano-ano ang ginawa sa kanila. Pero tong kay, si Peter, no? Si Peter, tsaka yung iba pa ng mga apostles, kung ano-ano ang ginagawa sa kanila. Etong si Paul kasi, yung lahi niya, alam naman natin na parang nasa mataas na antas ng lipunan. Kaya ang ginagawa sa kanya, kinukulong siya at kinakadena. Pero yung ibang mga apostles, gaya ni John, pinakuluan sa tubig, no? Ganun ang ginawa kay John sa pagpapahirap, tinotorture, pinapakain sa leyon. Ganun yung mga Christians nun. Pero hindi
nila tinatatwa si Jesus Christ. Masaya sila na ibigay ang buhay nila kay Jesus Christ kahit ano pa ang gawin sa kanila ng mga tao. Dahil alam nila na ang katawan natin na to, nabubulok talaga to. Nawawala talaga to, nasisira talaga to. Alam nila yon. Alam na mga Christians nung una yon. Kaya, ibinigay nila ang buhay nila kay Jesus Christ dahil alam nila na yung kaluluwa ay hindi mamamatay dahil pag na kay Christ, mabubuhay, mag-iiba lang, mabubuhay pa rin, mag-iiba lang tayo ng anyo. Kaya ganun katapang yung mga followers ni Christ. Tayo kaya ganun din katapang? Kaya ba natin ipaglaban si Jesus Christ? Nung pandemic lang, nagpapatayan na yung mga tao. Hindi, kailangan namin kumain. Nagpapatayan na yung mga tao. Yan lang ang ano. Kailangan ma-injectionan kami. Nagwawala na yung mga tao. Na. Pero ito nakakulong na nga yun. Pinakain sa leon. Tapos, may ibang mga Christians, sinusunog sila. After nilang mamatay, sinusunog yung katawan nila. Tapos yung katawan nila ang ginagawang torch para lumiwanag yung city. Yun yung ginagawa ni Nero sa mga katawan ng mga Christians. Hindi alam ni Nero, wala na ang kaluluwa doon. Kahit nababuyin niya yung katawan ng mga tao, wala na ang mga tao doon. Dahil yung kaluluwa na ay na kay Christ na. Masaya na ang mga tao kasi na kay Christ sila. Nandun sa tunay na family, tunay na bahay. In heaven, with Jesus Christ and the Almighty Father. Kaya nga nandito si Jesus Christ sa lupa, ang mission ni Jesus Christ ay ipalaganap sa mga tao na siya ang Messiah, na siya ang tagapagligtas, siya ang mediator to the Father. At ipinakita ni Jesus Christ kung paano tayo mamuhay dito sa mundo, gaya ng pinakita niya. Kung paano natin mapagtatagumpayan ang mga trials, tribulations, and temptations, pinakita ni Jesus Christ. Paano iwasan ng kasalanan, pinakita lahat ni Jesus Christ. Kaya hindi si Jesus Christ nagkasala. Yun ang ginawa ni Jesus Christ. Kasi, di ba pag may mga nagpapagamot kay Jesus Christ, ang sasabihin ni Jesus Christ, wag mo nang ipagsabi na ginamot kita. Di ba? Nababasa natin yun sa Matthew, Mark, Luke, John. Di ba? Wag mo nang ipagsabi. Kasi hindi naman yun na ang goal talaga ni Jesus Christ. Dahil alam ni Jesus Christ na ang katawan ng tao namamatay talaga. Kahit pagalingin niya ang tao or buhayin niya yung tao, mamamatay pa rin talaga ang tao. Kasi ang tao, ang buhay lang is hanggang 120 years. Yun na yung ceiling. Maximum na yon. 120 years. Kaya nung dumating dito si Jesus Christ, ipinakita niya kung paano tayo dapat mamuhay. Dahil hindi tayo habang buhay na nandito sa mundo. Kaya kahit pagalingin niya, yung may mga ketong or yung mga pilay or mga bulag, kahit pinagaling niya yon, syempre namatay rin yon. Namatay rin yung mga pinagaling niya. Kasi nga, yung katawan ng tao, talagang makasalanan tayo. Yung katawan natin, hindi para sa heaven. Kaya pinakita ni Jesus Christ na para mapunta tayo sa heaven, makasama siya, nagpipreach siya ng Word of God. Pinipreach niya si Almighty Father. Sinishare niya yung kingdom of God. Sinishare niya lahat yon. Yung mystery ng buhay ng tao. Sinishare lahat ni Jesus Christ. Tinuturuan niya yung kanyang mga apostles. Tsaka yung kanyang mga disciples. Kaya, pag may mga tao dyan sa inyo, sabi, naging Christian ako, bakit hindi na ako gumaling? Hindi na ako gumaling sa mga sakit ko.
O bakit patuloy pa rin ang sakit ko? Nagpunta na ako sa ganyang lugar para gumaling ako, hindi pa rin ako gumaling nagpa-pray na ako sa mga tao, hindi pa rin ako gumaling. Ang pagiging magaling lang or ng katawan is hindi lang naman sa physical, kundi spiritual, emotional, ano pa ba? Hindi lang sa physical, okay? Emotional, spiritual healing, ganon. Basahin na natin itong Philippians, no? Chapter 1. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus. So, si Paul at saka si Timothy to. Okay? Servants of Christ Jesus. To all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Para to sa mga followers ni Christ sa Philippi, kasama ng mga overseers and deacons. Yung mga overseers, yung mga leaders, yung mga nagche-check kung tama ba ang ginagawa ng mga tao, kung naaayon ba sa salita ng Diyos, sa kay Jesus Christ, yung ginagawa ng tao. Tapos yung mga deacons, sila naman yung nag-assist, deacons or elders, sila naman yung nag-assist sa mga nag-oversee sa mga tao. So, kung may mga gusto magpa-pray, yung mga deacons ang gumagawa, no? Or mga elders. Yung mga deacons, pwede rin silang magturo ng Bible study. At saka pag may mga problema sa mga tao na members ng body of Christ, lalapit muna sila sa deacon, tapos kung hindi magawa ng paraan ng deacon or hindi ma-resolve ang issue, lalapit na sila sa nag-oversee sa kanila. Okay? Or dun sa leader ng kanilang organization or ng kanilang samahan. Grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. So makikita natin, pag nagsasalita si Paul dito, God the Father and Lord Jesus Christ. So laging magkasama si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kahit mag-ama sila, pareho silang Diyos. Okay? Parehong Diyos, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Bakit natin i-consider na Diyos si Jesus Christ? Kasi ibinigay na sa paanan niya lahat, ni Almighty Father. Ang lahat-lahat. Dahil sa kanyang sufferings on the cross, naging maganda siyang example para sa atin. Kaya siya ang naging head natin. Siya ang ating groom or bridegroom at tayo ang bride. Naintindihan ba? At siya ang mediator natin to the Almighty Father. At saka kung makababasa natin ito, no? Sa John chapter 8, verse 58, Jesus said to them, Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Sabi ni Jesus Christ. Sure na sure ako, sinasabi ko sa iyo, na bago pa man si Abraham may panganak, nag-exist na ako. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Okay? Ano ang proof nun? Merong proof. Sa Old Testament, wala pang pangalan si Jesus Christ. Okay? Wala siyang pangalan. Di ba si Moses, hindi hindi nagpapakita si Almighty Father na mukha kahit kay Moses. Di ba? Nabasa natin. At kung magpapakita si Almighty Father sa mga prophets, visions, dreams, gano'n, ng pinapakita ni Almighty Father. So, hindi bumababa
Tsaka, nung nagpakita si Almighty Father kay Moses, dun sa mountain siya. Sinunog muna niya yung mountain, nilinis muna ni Almighty Father bago siya bumaba. Yung burning bush, nasunog rin yun, kasi para malinis yon yung lugar na bababaan niya. Yung bababaan ng kanyang holiness. At nung nagpakita siya kay Moses, hindi totaling harapan, kundi medyo nakatalikod. Kasi hindi niya pwede ipakita ang mukha niya, si Almighty Father. Ngayon, dito sa Genesis chapter 18, mababasa natin dito na nandito si Jesus Christ. Pero hindi pa Jesus ang pangalan niya. Kasi kaya lang naman naging Jesus Christ ang pangalan niya, or Jesus, kasi nga, yun ang binigay sa kanya ni Almighty Father nung ipinanganak siya dito sa mundo. Pero nung nandito siya, nagpakita siya kay Abraham. Genesis chapter 18 verse 1. The Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. So si Abraham nakakita ng 3 lalaki. So kaya nalaman ni Abraham yun kasi iba ang itsura nila. Tao ang itsura nila, may kagaya natin, kasi we were created in God's image and likeness. So kamukha natin, pero iba yung dating. Iba yung pananamit, iba yung paglalakad, iba. Kaya alam ni Abraham na yung 3 tao na yun na nag-meet sa kanya or nakita niya ay kakaiba. At saka itong, di ba sinabi ko, Genesis, sinulat ito ni Moses. Si Almighty Father nagkukwento nito kay Moses. Ngayon, kaya nga sinabi ni Almighty Father kay Moses sa Genesis chapter 18 verse 1, the Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre. So, isa dito sa 3 lalaki na to, si Jesus Christ. Kasi, ito yung time na susunugin na yung Sodom and Gomorrah. Ito yung time na susunugin na yung Sodom and Gomorrah. Ngayon, nung susunugin na yung Sodom and Gomorrah, makikita natin dito, no? Dali sinasabi ni Jesus, kung may makikita man siyang 50 people na maayos sa Sodom, hindi niya gugunawin yun or hindi niya sisirain. So si Jesus Christ ang kausap niya rito. Tapos, di ba 3 lalaki ang nakita ni Abraham? Pero, yung isang lalaki, hindi siya tumuloy sa Sodom. So, 2 lang ang tumuloy sa Sodom, 2 lalaki lang. Yun yung 2 angels. Si Jesus Christ, dahil madumi ang Sodom and Gomorrah, hindi siya pwedeng tumapak sa lugar na yon. Kaya hindi siya nagpunta sa lugar na yon, kundi ang pinadala lang niya ay yung 2 angels. Okay? Nababasa natin dito na 2 lang kahit na 3 ang nagpunta kay Abraham, 2 lang ang tumuloy sa Sodom and Gomorrah. At si Jesus Christ, hindi siya tumuloy sa Sodom and Gomorrah dahil madumi ang lugar na yon. So, andito nakalagay dito sa
Genesis chapter 19 verse 1, the two angels arrived at Sodom in the evening. So, dalawa na lang ang nagpunta doon. So, si Jesus Christ itong isa na hindi nagpunta ng Sodom pero nakita ni Abraham. Kaya nga binanggit ni Jesus Christ dito na before Abraham was, I am. Kasi nga na-meet niya si Abraham face to face. Nagkakaintindihan tayo? At saka dito sa Psalm 110 verse 1, si David ang nagsulat nito, guided siya by the Holy Spirit, prophecy niya to. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. So si Jesus Christ ang pinapatungkulan dito. Si Almighty Father, pinapatungkol, sabi niya kay Almighty Father, kay Jesus Christ, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Kaya kung may magsasabi man na si Jesus Christ ay hindi Diyos, Antichrist yung tao na yon, or Antichrist yung ganong grupo or organisasyon, kung sinasabi nila na si Jesus Christ ay hindi Diyos, kung sinasabi nila na si Jesus Christ ay hindi Lord of Lords, Antichrist yun. At hindi sasabihin ni Jesus Christ na siya ay God. Kasi may nagsasabi, bakit hindi sinasabi ni Jesus Christ na God siya? Bakit si Almighty Father, sinasabi ni Almighty Father na God siya? Totoo, si Almighty Father is God. Holy God. Si Jesus Christ, ibinigay na ni Almighty Father ang honor kay Jesus Christ. Kaya, God din si Jesus Christ. Hindi sasabihin ni Jesus Christ na God siya kasi nirespeto niya si Almighty Father. Dahil mahal niya si Almighty Father. Kung ikaw ba, no? Buhay pa yung tatay mo, or siya yung leader, no? Sasabihin mo ba, ako ang leader? Buhay pa yung tatay mo, nandun yung tatay mo. Hindi mo ba mahal ang tatay mo? Bakit mo sasabihin ganon? Siyempre, ina-acknowledge din ni Jesus Christ si Almighty Father dahil mahal niya si Almighty Father. Ganon si Jesus Christ. Mapagkumbaba. Kaya never niya sasabihin na God siya, na angat siya kay Almighty Father. Hindi ganon si Jesus Christ. Kaya nga mahal na mahal ni Almighty Father si Jesus Christ. Ano palang verse? Verse 2 pa lang. Ito lang natin verse 3 ng Philippians chapter 1 verse 3. I thank my God every time I remember you. Sabi ni Paul, nagpapasalamat ako kay Almighty Father tuwing naalala ko kayo. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Pag naalala ko kayo, pinagpe-pray ko kayo ng may kasiyahan sa aking puso, natutuwa ako, nagagalak ako. Sabi ni Paul, kahit na nakakadena si Paul, nagpe-pray siya, nagagalak pa rin siya. Kaya ba natin yon? Ituloy natin na verse 5. Because of your partnership in the gospel, from the first day until now. Kaya nagagalak ako dahil naniniwala kayo na si Jesus Christ ang mediator, ang Savior natin. Sabi ni Paul, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Na si God ang nagpaumpisa ng gawa ng tungkol kay Jesus Christ, at ang magtatapos nun
ay sa pagdating ni Jesus Christ. Sigurado ako ron na magiging mafi-finish yung trabaho na yon, magiging complete yung pagiging follower nyo ni Christ, magiging complete kayo hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. Tatapusin yon hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. Kaya masaya si Paul. Confident siya na hindi tayo pababayaan ni Almighty Father. Dahil nagtitiwala siya kay Almighty Father na iingatan tayo, ni Almighty Father, at saka ni Jesus Christ, hanggang sa pagdating ni Jesus Christ sa kanyang second coming. Sa verse 7, "It is right for me to feel this about all of you, since I have you in my heart. And whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me." So kahit na nakakadena siya, naka-chain siya, nasa kulungan siya, masaya siya. Dahil sa puso niya, alam niya na yung blessing ni Almighty Father ay nasa sa kanya. Na ma-share natin ang blessing ni Almighty Father. May bibigay sa atin, may impart sa atin ang blessing ni Almighty Father. So itong sulat na to para na rin sa atin to. Hindi lang sa mga Philippians. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. So si Paul dito namimiss niya na yung kanyang mga fellow brethren. Sinasabi niya sa mga Philippians. Sabi niya, mahal ko kayo with the love of Christ Jesus. Gusto ko kayong makita. Kasi tayong mga Christian, gusto natin makasama yung mga fellow Christians natin. Kasi nakaka-uplift ng spirit, makikita mo yung mga fellow Christians mo, yung family in Christ mo, na sabay-sabay kayo na pupuri kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Para sa akin, dati ang panahon na yon, hindi ko lang alam kung kailan. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Ang prayer din ni Paul ay yung pagmamahal natin sa isa't isa, sa mga fellow brethren natin, lalong lumakas. At yung pagmamahal natin kay Almighty Father at kay Jesus Christ, lalong lumakas at lalong lumalim at lalo nating makilala sila. Lalo ba natin nakikilala si Almighty Father at si Jesus Christ? Everyday dapat ganon. Lalo natin silang makikilala, lalong lumalalim ang pagmamahal natin sa kanila. Ganon dapat ang isang pagiging followers of Christ. Kasi di ba sabi nga niya, hindi na tayo baby in Christ. Maging matured na tayo. Kaya kung magiging matured na tayo, dapat lumalalim din ang pagkakakilala natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father at yung pagmamahal natin sa mga brethren natin. So that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Para alam ninyo, okay? Kaya importante na maging malalim ang pagkakakilala natin kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ at yung pagmamahal natin sa Kanya at yung kaalaman natin, dahil para malaman natin kung ano ang nararapat nating gawin sa araw-araw. Alam na, madi-differentiate natin kung ano yung mali at yung tama, at ang gagawin natin ay yung tama sa paningin ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Para, and maybe
and may be pure and blameless for the day of Christ. Para sa pagdating ni Jesus Christ, pure tayo at blameless. Verse 11, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Dapat punong-puno tayo ng fruit of righteousness. Para sa pagdating ni Jesus Christ, sa ikapuri ng pangalan ni Jesus Christ. So, binanggit naman, yung fruits? Ano ba yung mga fruits of righteousness? Ano ba yung righteousness? Fruit of correctness. Ano ba yung fruit of correctness? Fruit na galing kay Almighty Father at kay Jesus Christ and the Holy Spirit. Ano yon? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kasi lahat ng tama, ng mabuti, ay galing kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Dito na tayo sa verse 12. So, lahat ng tama at mabuti, galing kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Yun. Malalaman natin kung ano ang tama at mabuti dahil kilala natin si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Malalim na ang pagkakakilala natin sa kanila. At lagi tayo nagbe-pray, lagi tayo nagbabasa ng Bible. Mababago rin ang buhay natin. At makakapag testify na tayo sa ibang tao kung ano ang nagawa ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ sa buhay natin. Tuloy natin verse 12. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Sabi ni Paul, kung ano man yung nangyaring masama kay Paul, na lagi siyang nakukulong, lagi siyang nakakadena, lagi siyang hinuhuli ng mga soldiers, yun ay para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Kasi yun yung way ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ para maging makilala si Jesus Christ at si Almighty Father ng lubusan ng mga tao. Kasi magtataka yung mga tao, bakit ba kinukulong yan? Lagi niyang hinuhuli. May record na yan dun sa ibang lugar, ngayon hinuhuli na naman, anong nangyayari? So malalaman ngayon tao, si Jesus Christ, kasi si Jesus Christ ang pinipreach niya. So nakikilala siya ng mga tao, nakikilala rin ng mga tao si Almighty Father, at saka si Jesus Christ. Nakikurious yung mga tao. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Pati sa kaharian ng nagpapakulong sa kanya, doon sa palace, sa palasyo, yung mga gwardya, kilalang-kilala na siya. Na wala naman siyang pinatay na tao, wala siyang sinasaktan na tao, pero bakit siya nakukulong? Kaya nga, as a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else, sa lahat ng tao na nasasakupan ng kaharian na yon, na kung saan nakakulong si Paul, na siya ay nakakulong dahil kay Jesus Christ. Dahil dahil sinishare niya ang nangyari sa buhay ni Jesus Christ na nabuhay magmuli after 3 days. At sinashare din syempre ni Paul kung paano siya tinawag ni Jesus Christ. Kaya magtataka ang mga tao ngayon, hinahayaan mo makulong ka para lang kay Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Bakit ganyan na lang ang pakikipaglaban mo sa mga tao, sa mga officials, sa lipunan? Kung bakit ganyan na lang? Dahil may faith si Paul. Alam niya kung ano ang ginagawa niya dahil tinawag siya ni Jesus Christ. Alam niya sa puso niya at sa isip niya. Dahil prisoner siya ni Jesus Christ. Si Paul.
Yung mga Christians, tayo mga follower ni Christ, tayo mga prisoner ni Jesus Christ. Alam niyo na kung ba tayo prisoner, di ba? Ni Jesus Christ. Kasi dapat laging gagawin natin yung tama at kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ dahil tayo ang kanyang mga followers. Servants tayo ni Jesus Christ. Mga flames of fire lang tayo na mabibigyan ng pagkakataon na makasama si Jesus Christ in heaven. Basta sundin lang natin ang sinasabi niya dito sa Bible. Ito natin, verse 14. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord, and they are all the more to proclaim the gospel without fear. So, dahil nakita na nakakulong si Paul, lalong lumakas ngayon yung mga brothers and sisters, okay? So, may mga babae rin na nag-share ng word of God sa mga tao. Naging confident. Kaya nga, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord, and they are all the more to proclaim the gospel without fear, na wala ng takot. Yung mga brothers and sisters na kasama ni Paul na mag-share ng word of God, hindi na sila natatakot dahil nakita nila si Paul kung gaano yung kanyang pagka-loyal kay Jesus Christ. Kaya yung mga followers din, na ibang followers of Jesus Christ, nawala yung takot nila. So tayo ba, nawala rin ang takot natin nung malaman natin na si Paul ay laging nakukulong. Na kahit buhay ang kapalit. Kahit nagsasakripisyo. Kasi hindi madali maging follower ni Christ. Alam niyo ba 'yon? Hindi madali. Madali gumawa ng kasalanan. Alam niyo naman, 'di ba? Madaling magsinungaling para yumaman ka. Madaling makipag networking sa ibang mga tao na hindi follower ni Christ. Ka sa kanila, makisabay sa agos ng mundo. Madali 'yun. Madali kang yayaman sa internet. Ang daming yumayaman sa internet. Anong ginagawa na kung nagsasayaw sila, kung ano-ano ang ginagawa, nagchichismis sila kasi yun ang madaming yun ang madaming views. Yun ang madaming views sa internet. Madali ang magpayaman sa internet. Madali. Meron website na may mga babae na nagpakita ng katawan nila, ang laki ng perang nakukuha nila. Madali. Pero anong sabi dito sa Matthew chapter 7 verses 13 up to 14? Sabi ng Jesus Christ, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Kaya tayo mga followers of Christ, maliit lang talaga yung gate na dinadaanan natin. Kasi dapat lagi tayo nagpapasakop kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Hindi madali makapunta kaya nga hindi nga madali makapunta ng langit. Narrow ang gate. Masikip. Hindi ako kasya, mataba ako. Maliit lang papunta sa heaven na kailangan yung path ni Jesus Christ. Kailangan natin mag-suffer. Kailangan natin, marami tayong dapat na bagay na masama sa buhay natin na dapat nating tanggalin. Para maging worthy tayo to be with Jesus Christ. Marami tayong dapat tanggalin sa buhay natin. Na
kasalanan na mga bagay na hindi naayon kay Almighty Father. Kaya narrow ang gate. Kaya nga itong mga brothers and sisters na binabanggit ni Paul dito, nag-share na sila ng Word of God nang wala ng takot. Kaya nga yung path na dinadaanan ni Paul, saka ni John, makitid, yung narrow. Kasi nga, yung path na yon ay yung path na dinaanan ni Jesus Christ. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. So, binabanggit dito ni Paul na may nagpipreach ng Word of God, pinipreach si Christ dahil naiinggit sila at dahil nakikipagkompetensya sila. May mga naiinggit. Ay, ipipreach niya si Christ, ipipreach ko rin si Christ. Kala niya siya lang makakapag-preach ng kay Christ. Kaya ko rin ang ginagawa niya. Makikipagkompetensya ako. Alam ni Paul. Kasi, reveal sa kanya ng Holy Spirit to. At nakikita rin niya. Alam din ni Paul. But others out of good. Pero, meron namang tao na nag-share ng Word of God dahil sa pagmamahal nila kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. So, alam natin ngayon na may nagpipreach about kay Jesus Christ dahil naiinggit sila. So, hindi, matalino rin ako. Alam ko rin ang Bible. Kaya ko rin ang ginagawa nila. I-share ko ang Word of God. Ganon. Kaya niyang gawin. Kaya ko rin yun. Mag-share din ako ng Word of God. So, at meron namang maayos ang pag-share ng Word of God na out of goodwill or dahil sa mahal nila si Jesus Christ at si Almighty Father. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. Sabi ni Paul. Yung mga taong yun na nagpipreach na dahil sa mahal nila si Almighty Father at kilala nila si Almighty Father. The former preached Christ out of selfish ambition. Yung iba na mga naiinggit na nagpipreach ng Word of God dahil sa inggit or dahil sa rivalry or competition. Kasi selfish sila. Gusto nilang sumikat. So, ang itinataas ngayon ng pangalan nila. Kasi gusto nilang sumikat kasi nag-ambisyon sila na sumikat. Kaya ginagamit nila ang pangalan ni Christ para sumikat sila. Ginagamit ang pangalan ni Christ para makalikom ng pera. Tuloy natin, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. So, itong mga to na mga nagbe-preach out of rivalry or envy kay Paul, up to now, may mga ganong klaseng tao ngayon na kahit wala na si Paul, may mga tao pa rin gano'n na nag-share ng Word of God out of envy or rivalry. Para mapahamak. Dito nung time ni Paul, para lalo siyang mapahaba. Kaya may mga tao na nagpipreach ng tungkol kay Christ para lalo siyang mapahamak. Habang nakakadena siya or nakakulong siya. Sabi ni Paul dito. Sunodin natin. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this, I rejoice. Kahit na mali ang motives or pangit ang motive ng mga tao na nagpipreach ng Word of God, masaya si Paul. Kasi, naipapakalat ang pangalan ni Jesus Christ. Ngayon, yung mga tao na may false motives, they preach Christ because of envy and rivalry or competition.
nakuha na nila yung kanilang prize. Okay? Yung premyo nila, dahil sa they preach Christ out of envy, nakuha na nila yung premyo nila sa mga tao na pinapalakpakan sila, tuwan-tuwa yung mga tao sa kanila. Nakuha na nila. Pero kay Christ, hindi nila makukuha yun kasi out of envy and rivalry, mali ang intention nila. Ngayon, kung ang intention mo is because you love the Lord, you love Jesus Christ, you love the Almighty Father, and you love the people, ngayon, meron kang okay lang sa iyo na mag-suffer ka na go out of your way to preach Christ. Yun, yung prize mo naman nun ay nasa langit. You are investing in heaven. Okay? So, tayo, pag nagpipreach tayo, hindi ako nagpipreach. I-share tayo ng word of God, share ko yung buhay ko sa inyo. I am investing to Jesus Christ and to the Almighty Father in heaven. So, alam ko kayo din, you want to invest in Christ, na wala kayong false motives, na hindi kayo naiinggit sa iba na nagpipreach ng Word of God, hindi kayo nagkikipagkompetensya. Kasi ang importante ay may pakalap natin na ma-spread ang salita ng Diyos. May pakika sa mga tao or malaman ng mga tao na si Jesus Christ ang the only mediator and redeemer natin. Kaya si Paul, nagagalak siya, natutuwa siya, nagre-rejoice siya. Tuloy natin kasunod pa pala ito ng verse 18. Yes, and I will continue to rejoice. Oo, lalo ako at laging magagalak, magre-rejoice, magse-celebrate. Dahil yung pangalan ni Jesus Christ, lalong naipapakalat sa mga tao. For I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Christ Jesus, what has happened to me will turn out for my deliverance. Kung ano man ang nangyari sa kanya, sabi ni Paul, kahit na nakakulong siya, it will turn out for his deliverance. Okay? Yung pagkakakulong niya, magkakaroon siya ng freedom. Yun ang sabi ni Paul dito. You are praying for me and the Spirit of Jesus Christ helps me, sabi ni Paul. So I know that this trouble will bring my freedom. So yung trouble na yon, yung pagkakakulong niya, makakapagbigay sa kanya ng kalayaan. Sabi ni Paul. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Ang gusto lang ni Paul ay hindi niya ma-fail si Jesus Christ. Na magkaroon siya ng kalakasan araw-araw, lagi-lagi, para maipakita ang greatness ni Jesus Christ sa buhay niya dito sa lupa. Sinasabi ni Paul na may makita ng mga tao yung greatness ni Jesus Christ sa kay Paul. Kahit na buhay o patay.
kahit na mabuhay siya or mamatay siya, maipakita yung greatness or ano yung Tagalog ng greatness? Kadakilaan ni Jesus Christ sa buhay niya, kahit na mamatay siya o mabuhay siya. Gusto niyang maipakita sa mga tao yun. Na hindi niya kinakahiya, bagkus ay magiging kalakasan niya. Sabi ni Paul, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." So sabi ni Paul, para sa kanya, ang mabuhay ay para kay Kristo, at ang mamatay ay mas lalo na siyang makaka-profit or makaka-gain. Kasi pag nabuhay siya, mabubuhay siya dahil kay Christ, okay, dahil may share ang Word of God. Lalo may papalaganap ang salita ng Diyos. Lalo may papalaganap ang greatness ni Jesus Christ. Pero kung mamatay man siya, mas naka-profit pa siya. Mas naka-gain pa siya kasi makakasama na niya si Jesus Christ in heaven. Yun ang sinasabi ni Paul. Tayo ba, kaya ba natin sabihin to? For me to live is Christ, and to die is gain. Mahirap sabihin ng mga tao, no? Pero si Paul, matapang siya. Wala siyang kinatatakutan kahit kamatayan. Yung mga Christians nun, walang kinatatakutan kahit mamatay ang kanilang katawan dito sa lupa. Yung mga martyrs, gaya ni Stephen, si James, yung mga, di ba si James namatay na sa Book of Acts? Siya yung unang apostle na namatay. So gaya ni Peter, di ba? Sinabi na ni Jesus Christ kay Peter yung way kung paano siya mamamatay. So, bago pa man umakyat ng langit, yung katawan ni Jesus Christ sa heaven, si Jesus Christ, alam na ni Peter kung paano siya mamatay kasi ni-reveal na ni Jesus Christ sa kanya. Pero wala rin takot si Peter. Pero tayo dito na ngayon, ha? Hindi, magugutom ako. Kasi laging gutom ang tao, no? Laging yun eh. Simula't simula pa ng, ano? Simula't simula pa nung, si Eva lang, di ba? Kinain agad yung apple. Gutom ba si Eva na? Pagkain agad. Tapos, si Cain, anong ginagawa niya? Ang ino-offer niya kay Almighty Father, yung mga bulok na gulay. Kasi ang ginagawa niya, yung mga the best na gulay, kanya, kinakain niya. Matakaw talaga ang tao since time immemorial, noong una pa man, puro pagkain. Kahit nung nasa, kaya nga di ba yung mga Israelites, nagkaroon ng famine, napunta sila sa Egypt. Kasi nga, yung mga tao talagang kailangan kumain, ano? Tapos, tapos nung paalis na sila sa Egypt, di ba? Nagreklamo sila bakit yung pagkain nila, puro mana, nagsasawa na sila. Magugutom daw sila sa desierto. Laging puro pagkain na lang. Kaya nga si Jesus Christ, siya ang bread of life. Pag kinain natin, or inilagay natin sa puso't isipan natin, sa Kanya tayo magtitiwala, hindi tayo magugutom. Kaya nga, doon nga inihalin tulad si Jesus Christ, the bread of life. Kasi nga matatakaw ang mga tao.
Kaya nga 'di ba pag yung business, nagbi-business ka puro ngayon ang business ng mga tao lagi puro pagkain. Pag magse-celebrate ang mga tao laging may pagkain. Pag may birthday kailangan may pagkain, or after nyo sa opisina kailangan kakain. Lagi, no? Puro pagkain na lang. Dito tayo sa verse 22. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. So, hindi maintindihan ngayon ni Paul kung anong pipiliin ba niya. Kasi kung nasa body siya, lalong may papalaganap ang salita ng Diyos. Kasi fruitful labor eh. Pero kung wala na siya sa katawang lupa at na kay Jesus Christ na siya, magiging masaya na siya. Pero paano na iniisip pa rin ni Paul yung mga tao. Okay? Iniisip pa rin ni Paul yung mga tao na sinasharean niya. Kaya nga, nagkakaroon siya ng nagdadalawang isip siya. Nagkakaroon siya ng dilemma. I do not know. I am torn between the two. I desire to depart. Gusto kong umalis na. At para makasama na si Jesus Christ. Which is better by far. So gustong-gusto na niya talagang makasama si Jesus Christ. Si Paul. Pero, iniisip naman niya yung mga taong may iwan niya. But it is more necessary for you that I remain in the body. Pero importante sa inyo. Hindi siya sabing importante sa akin, Hindi siya sabing, but it is more necessary for me. But it is more necessary for you that I remain in the body. Kasi nga, iniisip niya yung mga tao na may iwan niya. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. So habang buhay siya, habang hindi pa siya kinukuha ni Jesus Christ, patuloy pa rin siya na magtatrabaho, magiging servant ni Jesus Christ para yung mga tao ay lalong lumago ang faith kay Jesus Christ. Kaya nga sulat siya ng sulat sa mga Roma, sa mga Thessalonians, sa Galatians, sa Ephesians, kahit nakakulong siya, sulat siya ng sulat para ma-monitor niya, mapagsabihan niya yung mga tao. Imagine, nasa kulungan siya, pero nagsusulat siya, nasa kanya pa rin ang Holy Spirit. So, up to now, kahit nung time na yun, nasa kulungan si Paul, nung sinusulat niya to, ngayon nasa kay Almighty Father na siya, tsaka na kay Jesus Christ. Ngayon na mabasa pa rin natin yung sinulat ni Paul sa kulungan. Kung hindi ba naman ito milagro, imagine, sulat na galing sa kulungan. Hanggang ngayon nababasa natin. So, milagro to. Hindi niya ba nakikita na miracle to? It is the works of the Holy Spirit. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will abound on account of me. Sabi ni Paul, na magiging masaya pa rin yung mga tao pag nakita nila si Paul. At magre-rejoice ang mga tao pag nakita nila si Paul or nakasama nila si Paul. Lalo sila magpapasalamat kay Jesus Christ, lalo mai-strengthen ang faith ng mga tao na yon, at lalo nila ipagyayabang si Jesus Christ. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Na kailangang nasa katawan pa rin siya
ng time na to, kailangan hindi pa siya makuha ni Jesus Christ kasi nga iniisip niya yung mga tao para yung mga tao naman ay lalong magpasalamat kay Jesus Christ. Dahil kailangan pa ng mga tao si Paul, kailangan pa ng guide, hindi pa fully matured yung mga tao, kailangan pa ng guidance na galing kay Paul. Kasi si Paul, guided siya by the Holy Spirit. Si Jesus, servant siya ni Jesus Christ, kaya kailangan pa niya na mag-share sa mga tao. Kailangan pa niya i-guide. Sa verse 27 na tayo, no? Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. So kahit na anong mangyari, sabi ni Paul, be sure na mamuhay kayo ng naayon sa sinasabi ni Jesus Christ, sa gospel ni Jesus Christ, sa good news of Jesus Christ. Dapat, para mabagyang puri si Jesus Christ, na kahit na kasama ninyo ako o nag-visit ako sa inyo or kahit na malayo ako sa inyo, maririnig ko o malalaman ko or ma-inform ako na magaganda ang mga nangyayari sa inyo. Sabi ni Paul sa mga Philippians. At matutuwa ako dahil maririnig ko na lalo kayong nagiging strong yung faith nyo kay Jesus Christ. At sama-sama kayong nagtutulungan para may strengthen ang faith ng bawat isa. Yung sabi niya dito sa verse 27, na mamuhay ng naayon kay Christ para may strengthen ang bawat isa na ayon sa gospel of Jesus Christ. Ano nga ba yung gospel of Jesus Christ? Gospel of Jesus Christ is to love the people, love one another, at saka yung magtiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ at iwaksi ang mga kasalanan at sundin ang mga sinasabi ni Almighty Father. At saka ano pa, na si Jesus Christ ang living water. He is the only way to the Almighty Father. He is our Redeemer. Ito natin verse 28. Without being frightened in any way by those who oppose you. Nang hindi walang takot. Hindi kayo matatakot kung may mag-oppose man sa inyo. Tungkol sa gospel ni Christ, hindi kayo matatakot kasi magiging matapang kayo. Magkakaroon kayo ng strength from the Holy Spirit kasi nagtutulungan kayo. Magpapalakasan kayo. Striving together as one. In unity. This is a sign to them that they will be destroyed. But that you will be saved, and that by God, for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also suffer for Him. So nakalagay dito, not only to believe in Christ, but to suffer for Christ and for the Almighty Father. Kasi nga, narrow ang gate to heaven. Kaya, may suffering tayo. Kasi, halimbawa sa business mo, no? Hindi ka mataas magpatubo, pero yung kalaban mo sa negosyo na hindi follower ni Christ, mataas ang tubo niya. So, syempre, mas yayaman siya, gano'n. Yung mga kasi follower ni Christ, hindi nandadaya. So, yung mga nandadaya, hindi sila na follower ni Christ. Kaya hindi sila nagsasuffer, maganda yung mga buhay nila dito sa mundo.
Pero, ang kapupuntahan naman nun is kapahamakan. Gaya, di ba, ng yung simple lang na sa office, no? Yung pagchichismisan, ganon. Sisiraan mo yung isang tao para tumaas ang posisyon mo sa company nyo. So, masama yun. Kaya, pag follower ka ni Christ, hindi mo gagawing manira ng kapwa-tao para lang tumaas ang posisyon mo sa company. Or kung Christian ka na nasa politics ka, para yumaman ka, mangungurakot ka, hindi ganon. Or kahit na police ka, or soldier ka, or nasa posisyon ka sa gobyerno, hindi mo gagamitin ang power mo para mag-manipulate ng tao para makakuha ng monetary gains. Ganun ba ang ginawa nyo ng Pasko? Yung mga nasa mga police, mga soldiers, anong ginawa ninyo ng Pasko? Lahat ba kayo ganun ang ginawa? Kahit i-deny mo nang i-deny, alam ni Almighty Father ang lahat. Aware ako sa ganung gawain na nakikita ko. Nakita ko. Hindi ako yung nagbigay, no, kundi nakita ko lang. May listahan doon. Nakalista. Si Colonel, si General, si First Lieutenant, Second Lieutenant. Tapos ngayon ang mangyayari, mas papaboran mo yung mga tao na nakakagain ka ng monetary benefits kumpara sa mga tao na hindi ka nakakakuha ng pera. Babae man at lalaki na nasa government, nagtatrabaho. Kaya nga narrow is the gate to heaven. Itong si Paul, nagsasuffer siya para kay Christ, para may strengthen ang mga brethren. Kung isa kang follower ni Christ, kung may leader ka, na-strengthen ka ba? Dapat may pagbabago sa buhay natin kung follower tayo ni Christ. Ngayon kung walang pagbabago sa buhay mo, pero sa samang follower ka ni Christ, nagsisinungaling ka. Pag nagkakasala tayo, nire-reject natin si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Di ba nabasa natin? Verse 30 na tayo. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. So, si Paul, nag-struggle siya. Pero kahit may struggle siya, nagre-rejoice siya dahil naipapalaganap ang salita ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Walang takot si Paul. Kasi for him, to live is Christ and to die is gain. Ganun rin ba tayo? To live is Christ and to die is gain?
pero nangungurakot ka. So, paano masabing to live is Christ and to die is gain? Pero nagsisinungaling ka. Paano masabing to live is Christ and to die is gain? Kung nagkakasala man tayo, anong sabi dito ni John sa 1 John chapter, ano nga ba yun? Hindi ko malang matandaan. 1 John na kung magkakasala man tayo, nandun si Jesus Christ para patawarin tayo sa mga kasalanan natin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So lahat tayo makasalanan. Kaya araw-araw, i-confess natin yung kasalanan natin kasi may mga bagay na hindi maiwasan, na nakapagsalita ka ng hindi maganda sa kapwa-tao mo, may naisip ka na hindi maganda sa kapwa-tao mo. I-confess natin ang kasalanan natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Di ba nga doon sa Our Father, laging nakalagay doon, yung Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, as we forgive those. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Forgive us. Hindi tayong tawad kay Almighty Father. At saka dito sa Our Father, daily, no? Give us this day our daily bread. Kasi araw-araw nare-replenish yung blessings ni Almighty Father. Kaya hindi tayo dapat maging swapang. Okay? Di ba dun sa yung mga Israelites sa Egypt, araw-araw nagbibigay si Almighty Father ng mana. So hindi nila kailangan mag-ipon. Di ba yung mga naiipon nila nabubulok, nagiging uod? Kaya nga sinasabi din ni Jesus Christ na sample ng prayer sa Our Father, give us this day our daily bread. So, araw-araw na pre-replenish yung blessings ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ sa atin. At lagi tayo hingi ng tawad kasi hindi natin alam baka may nasasabi tayong mali sa kapwa-tao na nasisiraan natin, no? At papatawarin din natin yung mga nagkasala sa atin. Kahit hindi natin, alam ba, nagkasala sa atin pero wala na sa mundo na to. Paano natin mahihingi ng kasalanan yon? Mahihinga ng tawad yun. Yung, alam ba, nagkasala tayo. Yung bang i-acknowledge mo na sa sarili mo na ibibigay mo na kay Almighty Father. Almighty Father, nagkasala sa akin yung tao na to, pero pinapatawad ko na siya. Ganon, pinapatawad ko na kahit hindi mo na makausap. Ha? Sa puso mo, pinatawad mo na siya, ibigay mo kay Almighty Father. Okay, ganon ang gagawin natin. Maraming salamat sa pakikinig. Lagi tayong magbabasa ng Bible. Tsaka magpe-pray. If possible, kung gusto nyo, kumanta rin kayo ng mga hymns and psalms, no? Para kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Kasi minsan kumakanta kayo ng mga secular songs, no? Alam niyo yung mga secular songs, di ba? Yung mga hindi kay Almighty Father na kanta. Di ba minsan kumakanta kayo ng gano'n? Pwede rin naman kayong kumanta ng gano'n. Pero mas importante, ang kantahan natin is si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kahit pangit ang boses natin, kantahan natin sila. Okay? Kasi maganda ang
Maganda sa pandinig ni Almighty Father, yung pag pinupuri natin siya kahit pangit ang boses natin. Kasi hindi naman ang boses natin ang naririnig niya, kundi nakikita niya yung puso natin, yung gusto nating talagang purihin siya. Yun ang kaya maganda sa pakinggan, sa pakinig niya pag kinakanta natin siya kahit hindi maganda yung boses natin. Okay? God loves us all so much.